Okay, ito pa. Speaking of ICC, oh, bago tayo dumako doon sa sa Senate, Speaking of ICC, ngayon po ano ang trip naman nila ngayon, mga bossing? Tingnan daw po yung batas ng Netherlands, mga kababayan. Eto babasahin ko sa iyo. Kumbaga, para maiuwi lang si dating Pangulong Duterte, tignan yung mga batas, no? Pag-aralan yung mga batas ng Netherlands, no? Siguro hahanap sila ng maibubutas sa ICC para mapauwi si dating Pangulong Duterte pansamantala. Mga batas ng Netherlands handang pag-aralan para sa pansamantalang paglaya ni FPRRD. Ilang taon yung pag-aaralan yan? Baka nasa kalagitnaan na ng hearing, saka nyo palang matatapos yan. Wala. Sa tingin nyo po ba, hindi kasali ang Netherlands sa ICC? Sa tingin nyo po ba, hindi sila sakop ng ICC? Ay naku po, mga boss, chief, amo, sir, vice presidente, pinag-aaralan po nila ilan po ang bansang kasali sa ICC. No? At bago po maglabas ng warrant of arrest niyan, panigurado po ako, lahat ng bansa na yan, alam nila. Di po ba? Basahin ko to. Mga batas ng Netherlands, no? Handang pag-aralan para sa pansamantalang paglaya ni FPRRD. Unang-una pa lang, kapag inisip nila na, palayain kaya natin to? Tapos every hearing, punta na lang dito. Yun pa lang ang iniisip ko, mga kababayan, hindi na ho papayagan. Baka tumakas na yan! Nakita mo yung mga tropahan pa naman nila. Di ba? Yung mga tropahan nila, yung magkakabarkada, ano po yung nagiging solusyon nila doon sa kanilang mga problema? Pagtakas. Di po ba? Imbis na harapin po, mga kababayan, yung kanilang problema, yung mga kaso, pagtakas ang ginagawa. Bukas ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pag-aaralan ang lokal na mga batas ng Netherlands upang makamit ang pansamantalang paglaya. Wala ba kayong tiwala doon sa inyong mga depensa? O alam nyo, mahina din ang inyong depensa? Kaya kung ano-ano at kung saan-saan kayo kumukuha ng dahilan para mapauwi ang dating Pangulong Duterte. Tapos kilala ko yung mga vloggers ninyo. Kilala ko yung estilo ninyo. Naku po, baka mamaya sabihin ni Jason kunyari, example lang ho natin kunyari po, napagbigyan, no? Nakakita sila ng butas sa Netherlands. Sige, uwi si Duterte, pero pabalik-balik pa din dito hearing baka ang ibalita niya mga, napakawalan na po, napauwi na po si dating Pangulong Duterte. Tapos sasabihin, acquitted na. Hindi. Pero sa nakikita ko malabo ho, mga kababayan Napakalabo ho. Ang dapat nilang ginagawa talaga dito, pumopokus na lang po sila doon sa depensa nila. Di ba? Pumopokus sila doon sa depensa nila. Wala po. Kung ano-ano ang inuuna nila. Di ba, One Squad? Kung ano-ano ang inuuna. Isa, ang inuna nila, yung pag-reject daw po o pag-disqualify dun sa dalawang judge ng ICC. Anak na tinapa. Akala yata talaga nila, Pilipinas at uubra yung galawang Pilipinas. Ayoko ng judge na yan ang maglitis sa akin. Ayoko ng judge na yan na maghusga sa akin. Palitan yan. No? Na yung mga nasasakdal o yung mga inirereklamo, ang siya pang matapang kasi mapepera. Hindi parang Pilipinas yan. Di ba? Ayon kay Vice President Sara Duterte, mungkahi ni dating presidential spokesperson Harry Roque ang anak na si Harry Roque na naman pala Alam nyo, magulo utak niyan No? Mas magulo pa ho yan, doon sa buhok niya, kada lumalabas siya ng bahay sa Netherlands, nahihirapan na hindi na ho nakakapagsuklay.
Tapos eto kay Harry Roque naman pala, hmm, sira na tuktok niyan, eh, 'no? Kung ano-ano na ho pinagsasasabi niya sa sobrang problemado ni Harry Roque. Roque, ikaw naman, dadamay mo pa sila, 'no? Alam niyo ho, parang pansin ko sa kanila, imbis na ho ang i-request nila, bumilis ang kaso nila, parang ang mga hakbang nila, pampabagal nung kaso ni dating Pangulong Duterte. Roque, baka ikaw din yung nagsabi, ano? Baka si Roque na naman no ang nagsabi na, o dating Pangulong Duterte, kapag ka ikaw ay nasa harap na nung ICC at kinakausap na nila, mag-ano ka, mag-arti-artihan ka, na mahina ka na mabagal ka nang magsalita, no? Ginawa naman ni dating Pangulong Duterte. Kaso yung pag-execute parang nasa birthday party. Parang nasa birthday party. Oh, third contestant, Rodrigo Duterte. Okay, pahabaan ng salita. My name is Rodrigo Duterte. Ang haba. Lahat yan makakapagpabagal sa kaso ninyo. Totoo. Lahat po yan makakapagpabagal sa kaso nila, mga bossing. Imbis na ho, o sige, tuloy-tuloy tayo, kaya ng dating Pangulo. Yan, ano po gagawin, mga kababayan? O, hinto muna natin, stop muna tayo. Stop muna tayo. Bakit? Hindi na kaya ng Pangulo eh. Okay, sige. O, yung hindi pala tinatawag na na Pangulo yung si Duterte doon, no? Mr. Duterte's lang. Stop na tayo. Hindi na kaya. Resume tayo. Kailan po? Di 6 months. Every 6 months ang resume eh. O imbis na ho natatapos yung isang hearing, kalahati lang natapos. Yung kalahati itutuloy in next 6 months. Bumagal na naman po. Ang pokusan nyo yung depensa ninyo. No? Wag yung kung ano-ano. Wag yung tipo bang parang impeachment din ho ang style nila na hindi nila mapokusan yung depensa. Kaya po ang ginagawa po, dinadali nila para wag marinig ng sambayan ng Pilipino. No? Yung tungkol sa impeachment, dinadali po nila doon sa sinasabi nilang hindi pwedeng tumawid ng 19th Congress to 20th Congress ang impeachment. Parang parehas lang din po ng style nito. Mga kababayan, di ba Almond Lee? Sabi ni Inamo TV, matatapos daw ang hearing kay Duterte year 2100. And baka pati tayo wala na nun eh. Ano? Baka pati ho tayo wala na nun, mga kababayan.